Okay, number 262 to 266 of 1001 solve problems in engineering mathematics. So tungkol lahat ito sa fundamental counting principle. So dapat sa subject na ito ay alam na natin yung definition ng factorial. So ano ba ibig sabihin ng factorial? So if we have n factorial, ang ibig sabihin niyan ay equal sa n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 times hanggang makarating tayo sa 2 times 1. So pababa lang ng pababa yan. So ibig sabihin kapag may 5 factorial tayo ay equal yan sa 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay, so tapos ano ba yung formula natin sa fundamental counting principle? Ang ibig sabihin nito ay i-multiply lang natin yung mga number of options. So let's say n yung number of ways equal yan sa halimbawa 3-digit numbers. So ibig sabihin yan maglalagay tayo ng tatlong blank space tapos i-multiply lang natin yung number of options dito sa bawat space na ito. Okay, so yan yung formula sa fundamental counting principle. Okay, so bago tayo mag-start, mabilisan lang na promotion. So ako po ay licensed financial advisor. So kung meron pong interesado sa life insurance, ay pwede nyo po akong i-PM sa Messenger, RJ Enseñado. So for as low as 999, meron na po tayong insurance with investment, lalo na yung mga bata pa. Okay? So let's start. Number 262. How many four-letter words beginning and ending with a vowel without any letter repeated can be formed from the word personnel? So ano yung So hinahanap natin four-letter words. Okay? So four-letter word, ibig sabihin maglalagay tayo ng 4 na space dito, imumultiply natin yung number of options. Okay? So ang condition natin, beginning and ending with a vowel. So ilan ba yung vowel dito sa word na personnel? Ang vowel diyan may 2 E, ayan 2 E tsaka isang O. Pero ang sabi without any letter repeated. So bawal ang repetition. So ibig sabihin hindi natin pwedeng makuha yung 2 E kasi without any letter repeated. Can be formed from the word personnel. So ibig sabihin yung number of options, uunahin natin yung may condition sa beginning. Ayan, beginning and ending. So sa start natin, ang pwedeng ilagay natin dito yung letter E tsaka letter O. Dito naman sa dulo, letter E and letter O lang din, pero tandaan meron tayong condition na without any letter repeated. So dito natin muna lalagyan. Ilan yung choices dito sa una? E at O lang. So therefore, meron tayong 2 options. Dito naman sa hulihan, bawal yung nilagay natin dito sa unahan, bawal nang ilagay dito kasi mauulit. Let's say letter E yung nilagay natin dito sa first digit natin, dito sa first letter. So ibig sabihin tatanggalin na natin yung letter E dito sa dulo. So therefore, letter O na lang yung pwedeng ilagay dito. Kaya 1 na lang siya. Okay, so tapos ngayon, ano yung mga letters na pwede nating ilagay dito sa pangalawa at sa pangatlo? So ano yung mga natira? Meron pa tayong letter P, letter R, letter S, P, R, S. Tapos yung N, dalawa. So isa lang yung ilalagay natin. N, tapos meron pang L. So ibig sabihin may 5 choices tayo para dito sa pangalawa. Dito naman sa pangatlo, without repetition nga, so ibig sabihin babawasan natin ng isa ito. Mag-cross out tayo na kahit anong letter dito i-cross out natin. So let's say S, bawal na yung S dito kaya meron na lang tayong 4 choices para dito. So therefore, ang number of 4-letter words with the condition ay 2 times 5 ay 10 times 4, 40. So the correct answer is letter A, 40. Okay? So next number 263. 5 different mathematics books, 4 different electronics books, and 2 different communications books are to be placed in a shelf with books of the same subject together. Find the number of ways in which the books can be placed. So magkakatabi daw yung mga magkakaparehas. So yan. Pagtabi-tabihin natin, meron tayong mathematics books, may 5 daw. And then meron tayong electronics books. So electronic books, meron tayong 4. Yung math ay 5.
tapos may 2 different communication books. Ayan, may communication books, merong dalawa. So ang tanong, ilalagay daw sila sa shelf with books of the same subject together. Magkakatabi yung math, yung electronics, tsaka yung communication. So ang tanong, find the number of ways in which the books can be placed. So ang gagawin natin dito, bibilangin muna natin yung arrangement netong math, nung electronics, tsaka communication. Kasi parang tatlo na lang kasi sila kasi pinag-isa na lang natin yung math, electronics, tsaka communications. So ibig sabihin may tatlo tayong aayusin. So pag inayos natin yung tatlong books na yan, so meron tayong 3 times 2 times 1. Okay? So therefore, equal yan sa 6. Equal sa 6 yung ayos ng math, electronics, tsaka communication books na nakagroup na sila. Kaso etong math books meron tayong 5. So ibig sabihin, yung arrangement nitong math 5 books meron niyang 5 factorial. Okay? So i-arrange natin yung 5 math books na magkakatabi sila. So 5 factorial. Yung electronic books may 4. So ibig sabihin yan, 4 factorial. Tapos yung communications books ay may 2 factorial. So ang gagawin natin, i-multiply lang natin itong tatlo. Tapos i-multiply natin dito sa 6. Okay, so therefore, ang answer natin, 6 times 5 factorial times 4 factorial times 2 factorial equal na yan sa, so mag-calculator lang tayo. So yan, so unahin ko lang itong 6 times yung factorial, ito yan, n factorial. So 6 times 5, press ko lang itong factorial, and then times 4 factorial, and then times 2 factorial, and then press ko itong equal sign. The correct answer is letter C, 34,560. Okay? So letter C, ang tamang sagot, 34,560. So next number, number 264. The number of ways can 3 nurses and 4 engineers be seated on a bench with the nurses seated together is blank. So parang kagaya rin ito nung number 263. Sabi, 3 nurses and 4 engineers be seated on a bench with the nurses seated together. Seated together itong 3 nurses. Ibig sabihin parang pagtatabi-tabihin ulit natin sila. So pag inayos natin, meron tayong magkakaroon tayo ng may 4 na upuan ito, seated on a bench, pero magkakatabi yung tatlong nurse. Hindi sila pwedeng magkahiwa-hiwalay. So parang i-group natin yan sila. So let's say ito yung unang ito yung tatlong nurse. Tapos may 4 na engineer dito. Okay? Tapos pwede ring nandito yung isang engineer, tapos nandito yung tatlong nurse, ito yung tatlong nurse. Tapos may tatlong engineer pa dito. Then pwede rin nandito yung ito yung engineer, tatlong engineer. So iniisa-isa lang natin yung mga possible options natin para malinaw lang, pero pwedeng idiretso na yan sa formula. Okay, and then we have ito yung dalawang engineer. Tapos may tatlong nurse tayo dito. Ayan, isang upuan lang para kinonsider kasi natin magkakatabi sila, ibig sabihin. Okay, and then meron naman nandito yung tatlong engineer nandito. Tapos andito yung tatlong nurse, magkakatabi sila. Tapos ito yung isa pang engineer. And then yung last na possible ay nandito yung 4 na engineer. Ayan. Tapos ito yung tatlong nurse. Okay, so ibig sabihin ang formula lang pala niyan, yung 4 engineers, tapos itong tatlong nurse, i-consider na lang natin itong tatlong nurse as 1. So ibig sabihin ang parang i-arrange natin ay 1 plus 4 engineers, so magiging na lang siyang 5 factorial. Tapos 5 factorial na lang sila kasi parang kinonsider natin as 1 itong nurses kasi parang tinali natin sila. Hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay. So naging 5 factorial, pero itong tatlong nurse na ito, meron pang 3 factorial ways para ayusin natin itong pag pinagdikit-dikit natin yung tatlong nurse, merong 3 factorial. So therefore, ang pinaka-formula natin, 5 factorial times 3 factorial. So that is equal to, so i-calculator na lang natin. So we have 5 factorial times 3 factorial, then press equal sign. The answer is letter C, 720. Okay?
So letter C ang tamang sagot, 720. So pag ganyang merong nakalagay na condition na may together, iisipin natin laging itatali natin yung mga hindi pwedeng maghiwa-hiwalay sa para mas madaling maintindihan. Okay, so next number 265. If 15 people won prizes in the state lottery, assuming that there are no ties, how many ways can these 15 people win first, second, third, fourth, and fifth prizes? Okay, so ilan yung mananalo? So meron tayong first, second, third, fourth, and fifth. So therefore, maglalagay tayo ng 5 blank space dito. I-multiply natin yung number of options dyan. Okay, so meron tayong 15 people. So ilang ways para manalo yung first? So syempre, meron tayong 15 dito. Tapos ang sabi dito, assuming that there are no ties. Syempre, pag nanalo ka na ng first place, bawal ka na sa second place. So ilan na lang yung dito sa second place? Magiging 14 na lang. Okay? Hindi na kasi kasali yung nanalo sa first. Sa third, syempre meron na nga dalawa dito, magiging 13 na lang ito. And then sa fourth, minus 1 ulit, magiging 12. Sa fifth naman, minus 1, magiging 11. So therefore, ang magiging sagot natin, i-calculator na lang natin yan. So we have 15 times 14 times 13 times 12 and then times 11. The answer is 360,360, which is letter C. Okay? So correct answer ay letter C, 360,360. So next number 266. How many 4-digit numbers can be formed without repeating any digit from the following digits 1, 2, 3, 4, and 6? So 4-digit numbers without repeating. Yan, without repeating any digit. So maglagay lang tayo ng 4 na blank space at i-multiply natin yung number of options. So ilan yung numbers natin? 1, 2, 3, 4, 6. So lagay natin dito. Ilan yung choices natin dyan? Meron tayong 4 na numbers. So therefore, 5 choices para dito. Tapos without repetition. So without repetition, so dito sa pangalawa ay magiging 4 na lang. Kasi bawasan natin to ng isa. Let's say yung 3. So dito sa pangatlo, bawasan natin ng isa pa ulit. So meron na lang silang 3 na lang. And then magbawas pa tayo ng isa pang number. So 2 na lang yung pagpipilian dito. So therefore, the correct answer is, so multiply na lang natin to 5 times 4. We have 20 times 3 times 2 ay 6. 20 times 6 equals 120, letter A. Okay, so that's it. So thank you for watching. So kita-kita tayo sa susunod. Ang susunod na video natin 267 to 275. Sana wala pala yung slide ko na thank you for watching. So good luck po sa lahat ng nagre-review. Kung meron po kayong math question ay i-comment nyo lang po dito sa aking channel or i-PM nyo ako sa aking messenger RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.